Alam nyo ba na dito sa Hong Kong, maraming mga amo na hindi gusto na maganda ang kanilang katulong, na kahit na pananamit tuwing day off ay pinapakialaman. O di ba naririnig lang natin yan, pero sa totoong buhay nangyayari talaga yan. Kung ano man iyong damitan tuwing day off, pinapakialaman ng amo kahit wala naman silang karapatan. Kaya hindi nyo masisi yung mga kababayan natin dito, siksay paglabas pero pagpasok ng loob ng bahay ay nakabalot. Dahil nga kailangan itago kung ano man yung outfitan dahil nakikialam si madam. Na kung iisipin naman talaga natin, wala naman sila dapat pakialam dahil day off natin yan. Suotin natin kung anong gusto nating suotin at magdamit tayo kung anong gusto nating damit. Pero dahil kailangan natin ng trabaho, kailangan nating sundin, kailangan nating iwasan kung ano man yung mga bagay na ayaw ni madam para hindi tayo mapahamak at hindi tayo mapag-goodbye Hong Kong, see you Philippines. Hindi talaga maintindihan bakit kailangan gawin yan ng mga amo. Meron ding iba dito na bibilhan ka ng mga damit. Kung small ka, bibilhan ka ng damit na large. Gusto talaga nilang magmukha ka talagang katulong na katulong. Ayaw talaga nila na maging presentable ang kanilang mga katulong. Hindi naman lahat, pero mayroon talagang ganyan na kahit na buhok mo pinapakialaman, at hindi exempted yan yung pinsan ng aking amo dito. Merong pinsan si madam dito, viewers, na ang buhok ng katulong niya pinapakialaman. Si ate pala is from Iloilo City and kararating niya lang sa bahay ng pinsan ni madam. Dahil itong pinsan ni madam meron ding attitude at nakapangatlong katulong na siya at lagi siyang nilalayasan dahil nga mas medyo may ugali siya. So ito na nga yung nangyari, i-share ko sa inyo, no. Naririnig ko lang ito sa mga ibang tao or sa ibang mga kababayan natin na mga story, pero ngayon talaga nangyayari na talaga ito sa kasamahan ko. Yun nga yung katulong ng pinsan ni madam. Si ate galing sa Pilipinas, medyo mahaba pa yung buhok niya, pero hindi naman ganon kahaba kasi pag sa Pilipinas galing from agency ka, pinapaputulan talaga yung buhok mo, mostly kung mahaba yung buhok mo, paiklian. Pero yung buhok ni ate hindi naman ganon kaikli. Pero yung pagdating dito talaga, yung buhok niya pinapagupitan ng amo niya ng gupit ng panglalaki. Yung tipong si ate para ng tomboy, parang hindi na siya babae, as in honestly. Since nga na hindi ko naman nakita si ate, nag-assume talaga ako na ganon siya ang hair niya. So ganon talaga, parang lalaki talaga siya, hindi siya short hair na pang babae, Jai. Pang lalaki talaga siya na buhok na short hair. So nag-expect talaga ako na ganyan na talaga ang buhok ni ate. So since na friend na nga kami sa Facebook, of course, wag nandito nagchichika-chika yan, friend na kami sa Facebook. Tapos one time nakita ko nag-share siya ng mahabang buhok. So sabi ko sa kanya, ate, mahaba pala yung buhok mo, bakit mo pinagupitan? So ayun na nga, na-share na yung amo niya pala ang may gustong gupitan. Dinala siya sa parlor at yung amo niya yung nag-decide doon kung anong gupitan. So ang pag-uusap pala nila sa bahay na gupitan lang ng maiksi. Yung parang maiksi lang hanggang lieg. Pero hindi alam ni kabayan, hindi alam ni ate na ang ipinagupit pala ng amo niya ay yung gupit na pang lalaki. Syempre Chinese naman yun. Yung amo niya nung nagbibigay ng instruction sa nagugupit. So hindi niya alam, okay na okay lang siya. Ayun na. Pagkatapos ng gupit, ayun na yung lumabas para ng lalaki si ate. So kinukutsa na siya ng asawa niya na nandyan yung asawa kong tomboy every time daw na magtatawagan sila kasi si ate talaga para na talagang lalaki, parang tomboy na. Nang dahil sa hindi maintindihan kung anong ugali ng amo niya na bakit kailangan niyang pagupitan si ate ng gano'n na pang lalaki. Pwede namang iksian yung buhok yung pang babae lang, pero gano'n talaga yung pinagupit, no? Hindi natin maintindihan talaga yung mga amo dito kung ano yung mga problema nila. Bakit sila nakikialam sa buhok natin? Hindi naman sila inaano. Pero ayun pa man, pag ganyan yung nangyari sa inyo dito, habaan lang natin yung ating patience. Pwede naman tayong sumagot, pwede naman tayong magsabing hindi. Pero si ate kasi parang natakot siya sa amo niya kasi itong amo niya talaga, iwan ko na lang, meron talagang attitude. So ayun yung umuwi sa Pilipinas dahil nga may utang pa siya. So ayun, okay lang siya ng okay kung ano yung sinasabi ng amo. Pero pwede ka naman magsabi na no, I don't cut my hair, I want long hair. It's your freedom. Free to express what you want, what you like, what you don't like. Dahil dito sa Hong Kong, viewers, meron tayong freedom na magsabi ng ating sama ng loob, meron tayong freedom magsalita kung ano man yung gusto nating sabihin. Hindi ito kagaya ng mga Saudi, mga saan yang bansang na yan nga, mga katulong walang freedom magsalita.
Parang nakakatakot kasi may tendency na sasaktan ka, pero dito wala. Ang kakatukutan mo lang dito is baka magsabi ka na kung ano man yung mga saloobin mo, or baka mag-disagree ka sa amo mo and i-terminate ka at mauwi ka ng on the spot ng Pilipinas. Yun yung mga kinakatakutan ng mga katulong dito. Kaya kahit ano mang ginagawa ng amo, as much as hindi sila sinasaktan, as much as hindi sila ginugutom, okay lang ng okay yung mga katulong dito. Hindi naman lahat ha, pero meron talaga mangilan-gilan, especially pag may mga utang ka, may utang ka sa Pilipinas, may utang ka dito, so wala kang laban, kumbaga wala kang lakas na loob na makipagtalo, makipagsagutan dahil kailangan mo ng pera. Kasi dito yung mga amo viewers, hindi sila nanghihinayang na mag-terminate sa'yo. Pwede kang pauwiin on the spot. Pwede kang buka ng ticket, marami namang sirang pera. Sino yung kawawa? Ikaw. So, kailangan natin mag-adjust. So ayan, tiis-tiis lang talaga. So ano bang goal dito for this video? If nanood ka dito hanggang dulo, thank you for listening and thank you for watching. So ayun lang, i-share ko lang talaga sa inyo na in this modern world, meron pa ding mga among ganito. Merong mga ganyan na pinapakialaman ng sahod mo, kung saan ka nagpunta, saan ka na ganito. Meron talaga dito at hindi talaga nawawala yan. Pero isipin lang natin na as much as hindi naman tayo sinasaktan at hindi tayo nagugutom, kibers pa din, kuhanin lang natin yung loob ng ating mga amo dahil mapapagod naman sila kakapakialam sa'yo. Sa una lang sila ganyan kasi parang nabigla sila siguro na meron silang katulong, pero sooner or later masasanay na din sila at mapagod na din sa pakikialam ng buhay mo. So ganyan lang talaga, merong mga reality na ganyan dito sa Hong Kong. So if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. So ayun, dinala ko na kayo kung saan ako nagpunta ngayong araw na ito dahil it's Sunday. Thank you for watching.